Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. Hi! Medyo papalapit na tayo sa katotohanan, guys. Papalapit na ang August 24, 2020. Nakakalungkot mang isipin pero talagang first time in DepEd history na wala po tayong face-to-face learning scenario. So iba po yung ating learning modalities na tinuturo sa atin ngayon para naman po makapagbigay pa rin tayo ng quality education to our learners despite the problems we are facing against COVID-19. Pero kayang-kaya natin ito, guys. Let's buckle up and be prepared for the new normal school year. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo ang first ever output ko na weekly home learning plan. Actually, ginaid kami ng aming school head on how to do this. So, medyo nakasunod naman tayo. But since this is my first time on doing this weekly, okay? Huwag po kayong mag-alala because I will also share my template and the DepEd sample na iniisip kong makakatulong din po sa inyo. So, I will put a link on the description box below para po ma-download nyo itong mga template na to at pati na rin yung ipapakita kong weekly plan ko. So, okay ba sa inyo yon? Pero, kung bago ka pa sa channel na ito, please consider subscribing and hit the bell button for notifications of my upcoming videos. So, guys, andito nga tayo sa aking desktop at ipapakita ko na sa inyo ang aking weekly plan. So, ang ginawan ko po ay for September 7 to 11, 2020 because according to our school head, mayroon tayong mga DRRM modules na ituturo muna sa ating mga estudyante bago tayo tuluyang magsimula sa ating klase para sa school year na ito. So, ito po yung week 1, September 7 to 11. So, kung ganun din po yung sa inyong region o kaya division, ay ito rin po yung dates na una ninyong gagawa ng inyong weekly home learning plan. So, Filipino po kasi ang aking subject. Ang ginawa ko ay translate ko lamang ito sa Filipino. Kaya tinawag ko itong lingguhang pantahanang pagplaplano ng pagkatuto ng mag-aaral. So, bago natin puntahan ang nilalaman nito, I am going to show you yung DepEd Memorandum kung saan makikita natin kung bakit nga ba ako gumagawa ng ganitong plan at kung bakit gagawin nyo rin ito o bakit ginagawa nyo na nga ang ating weekly home learning plan. So, ito po yung ating DepEd Memorandum. Okay, so dito natin makikita sa DepEd Memorandum DMCI 2020-00162 ang suggested strategies in implementing distance learning delivery modalities for the school year 2020 and 2021. So, puntahan natin yung sinasabi ko sa inyo na pinaka-guideline. So, wag na nating basahin lahat ito. So, ito po kasi yung nais kong bigyang pansin sa araw na ito. But anyway, I will also try to discuss the other templates or other reports na nakalagay sa memo na to. So, dito sa Appendix D, makikita natin yung sinasabi kong weekly home learning plan and individual monitoring plan. So, ito muna yung focus natin today, the weekly home learning plan. Ito yung DepEd Order 42 Series of 2016 na sinasabi dito kung paano natin gawin ang ating daily lesson plan for the K-12 curriculum. So, lagi po nating tatandaan na sa ating new normal setup, hindi po nagbago ang ating curriculum. Nasa K-12 pa rin po tayo, but ang sinusunod po natin ay ang most essential learning competencies muna para ma-address natin ang problema nga sa COVID-19. So, sinasabi ngayon dito na sa number 2, mayroon na nga pong problema.
So, given the new context for learning and the unique procedures in every modality, the weekly home learning plan shall be developed following these procedures. The weekly home learning plan shall be developed following these procedures. So, sinasabi nga dito na iba na nga po yung mga gagamitin nating modality sa school year na ito. Kaya kailangan ito muna yung ating susundin. So, ano yung ibig sabihin nito? Bale, wala po muna tayong daily lesson log or yung tinatawag natin weekly lesson plan or lesson plan, whatever we call it. So, ito muna ang ating roadmap in the teaching and learning process. So, kung dati ginagawa natin ay DLL in every subject, every day. So, gumagawa tayo nan and we submit it to our master teachers for critiquing and then submit to our head teachers or school head. Ngayon po ay gagawa tayo ng weekly home learning plan na hindi po natin sariling plan ito. So, we will be collaborating with other teachers of the same grade level and section para mabuo natin ang weekly home learning plan. So, ano pong ibig sabihin nito? Take note, minsan lang sa isang linggo ang ating subject with 2-hour time allotment po. So, bale, ako, minsan ko lamang pong gagawan ng learning plan ang klaseng ito para sa isang grade, para sa isang section. So, pwede naman sa hawak ko ngayong grade 7 na 5 sections, pare-pareho po yung content ng learning plan na naka-embed sa weekly home learning plan. At ang mahalaga din, iisa na rin ang aking hawak na subject. Kung dati meron akong English 8, ngayon ay nag-decide ang aking school head na ibigay na lamang ang Filipino 7 para makapag-concentrate ako in my teaching, especially ngayon na meron tayong problema sa pandemya. So, ano nga ba yung nilalaman nitong ating weekly home learning plan? So, dito po sa memorandum na ito, na isi-share ko din sa inyo later on, sa description box, didi-discuss nito yung guidelines, yung laman niya para hindi po tayo malito or para mag-guide po tayo ng maayos. So, nandito rin yung the weekly home learning plan shall consist of the following parts. So, ipapakita ko sa inyo ito mamaya-maya lang. So, ito na po. So, gusto ko lang din pong idagdag sa inyo na ang home weekly learning plan ay hindi po mag-i-stay sa office ng ating school head, head teacher, or master teacher. So, tulad ng sinabi ko kanina, magko-collaborate tayo with other teachers of the same grade level and section. Gagawa po tayo kasama ng ibang tipo ng aking learning plan for Filipino 7 for week 1. Kailangan makipag-collaborate din ako sa ibang teachers kung ano yung ginawa nilang learning plan ng week 1 sa kanilang subject and then i-compile namin yon into one file. Bakit po kailangan gawin yon? Dahil nandito po sa reference natin na the home, bakit lagi ako nagkakamali doon? So, excited sa home. So, ito, the weekly home learning plan shall be communicated through the parents for their reference and guidance. Copies of the plans for the entire first quarter may be submitted to parents during the first Parent-Teacher Association meeting before the start of the school year. So, ito na po yung pinag-preparean natin ngayon. Kailangan maibigay po natin yung weekly home learning plan sa ating mga parents para po sa kanilang guidance kasi nga po ay hindi natin mamimit face-to-face ang kanilang mga anak.
So, tandaan din natin, nakalagay dito, may be distributed. So, hindi naman po sinabi na mandatory na tapusin na natin ang buong first quarter. So, yan po ay discretion ng ating school head kung paano nga natin maibibigay ang weekly home learning plan. Kasi, isa po itong guide para mas mabilis po nilang matulungan ang kanilang anak, lalo na ang mandatory modality natin ay modular learning. So, hindi ko lang din po alam sa mga places kung saan kompleto ang gadgets at maganda ang internet connectivity. Not more on modular learning sila. Pwede silang pumunta ng ODL or online distance learning. Pero sinasabi sa amin dito, sa Region 2, na lahat po ng bata ay mabibigyan ng modules. Dahil nga, marami sa aming mga estudyante hindi abot ng internet connection at marami po sa kanila wala po talagang gadget. As in, nakakalungkot mang isipin pero marami na akong nakausap dito lang sa barangay namin na talagang wala po silang magagamit na gadget for the learning of their children. So, kahit gusto man nilang bumili, wala sa budget nila o hindi talaga kaya. So, modular learning approach po ang gagamitin ng karamihan dito sa amin. So, yun po yung ating weekly home learning plan na ipakita or ibibigay din natin sa mga parents. So, ang weekly home learning plan ay tutulong sa mga teachers at mga magulang para ma-track nila ang day-to-day in-school and off-school general learning processes ng kanilang mga anak. So, pupuntahan na nga natin yung ginawa kong first na ginawa kong weekly home learning plan. Ito nga po. So, sinunod ko yung guidelines na binigay sa akin. So, makikita natin dito guys na isang subject lang ito. Sinubmit ko na ito for critiquing and then later on, mag-uusap-usap kami ng ibang teachers at i-compile na namin ito into one file. Actually, ang nakalagay dito ay Miyerkules 11:30 kasi ito na po yung napag-usapan naming schedule para sa Filipino classes. So, dapat meron po tayo yung title na to sa English, Weekly Home Learning Plan. So, I'm not sure kung ito na yung magandang translation niya. So, bale ito muna yung ginamit ko. So, meron din tayong nakasulat dito na kung ano yung grade level. So, unang linggo or linggo 1. And then, unang markahan at yung dates kung kailan nila gagawin yung mga activities na naka-identify dito. So, ito po yung mga parts. Kailangan natin ng oras, araw at oras, asignatura or learning area, and then, the learning competency or kasanayang pagkatuto, and then, mga laing pampagkatuto, at pamamaraan ng pagtuturo. Anyway, i-edit pa naman ito. I'm not sure kung ito na yung translation niya kasi ang dapat na nakalagay dito ay parang mode of delivery yata. So, tingnan natin. So, ito, sabi niya is mode of delivery, the method of submission of learning outputs. So, kung titingnan natin, kailangan daw set na natin yung routine ng bata. So, 8 o'clock to 9 o'clock, sabihin natin kung ano yung karaniwan niyang pwedeng gawin. Halimbawa, gumising, ayusin ang higaan, kumain ng masustansyang agahan, at maghanda para sa isang masiglang araw. And then, dito naman sa 9 o'clock to 9:30, pwede nating i-encourage yung bata na mag-ehersisyo. And then, magkaroon muna ng basyo. And then, magkaroon muna ng bonding time sa kanyang mga magulang. So, pwede na rin siyang mag-snacks ng kaunti dito. Then, ang simula ng klase ay 9:30, tuloy-tuloy na hanggang 11:30.
So, mahalaga kasi guys na nakaset ito sa utak ng bata kasi nasa bahay po siya. So, kapag kasi nasa bahay, marami siyang maaaring gawin na hindi akma para sa kanyang pag-aaral. So, mahalaga na mayroong kopya ang mga magulang niya o kaya guardian niya dito at pati na rin siya para well-guided talaga siya kung ano yung gagawin niya sa loob ng bahay na tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-aaral. So, andito nga yung asignatura Filipino, and then yung kasanayang pampagkatuto. So, kinuha ko po ito sa MELC. So, kailangan po na nakabase po tayo sa MELC para sa bahaging ito. And then, actually, wala pa pong kompletong last para sa aming mga Filipino 7. Yun daw po kasi ang basis ng gagawan namin ng weekly plan, pero pwede kaming mag-contextualize. So, ginagawa na namin yung contextualization sa ngayon. Pero, dito sa output na to, ang ginawa ko, kumuha muna ako ng last mula sa downloadable file sa internet. So, ito yun. Ito po yung mga na-download ko na last or learning activity sheets for Filipino 7. So, ito nga. Papakita ko yung module 1. So, pinag-aralan ko ito para makagawa ako ng learning plan para sa lesson na to. Kasi, ito yung module na ipiprint at ibibigay sa mga bata kung sakaling ito na nga yung gagamitin namin. So, ito, galing ito sa Region 10. So, ito yung content niya. Medyo draft pa lang ito, pero na-download ko sa internet. So, ito yung sinundan ko muna. Ginawan ko ng guide kung paano tatapusin ng bata from start to finish. So, bale, pinag-aralan ko yung content para makagawa ako ng learning plan. So, ito yun. So, pinagawa ko sa kanila to, lahat ng bahagi. So, I will show you sa dito. So, sinabi ko dito kung ano yung gagawin nila. Parang summary lang ng gagawin nila dun sa module na ibibigay ko sa kanila. But anyway, my plan is to blend other learning modules. Pero hindi ko pa talaga ma-foresee kasi iniisip kong magbigay ng video teaching materials o kaya naman ay mga other materials, pero grade 7, parang wala pa silang mga gadget talaga dito sa place namin. So, nag-focus muna ako sa module para hindi sumakit yung ulo ko in making this output. So, anyway, pinag-iisipan ko pa kung paano talaga ang gagawin ko for my Filipino 7 class. Ay, mga bata pa talaga tong mga to. So, mahirap, pero kakayanin natin. So, narito ang mga kailangan mong gawin sa araw na ito para sa ating aralin. So, yan yung una kong sinulat dito. Then, nandito na yung mga instructions. Sagutan ang subukin sa pahina 24. Then, simula ng pag-aaral at gawin ang mga nasa balikan. Pag-aaral at gawin ang mga nasa balikan. Mayroong 2 gawain na dapat mong tapusin sa bahagi ito. Then, pagkatapos nun, sinabi ko dumako sa tuklasin at unawaing mabuti ang ating babasahing teksto. Ito ay isang kwentong bayan. Basahin mo ito ulit kung hindi mo naintindihan kaagad upang magawa mo ng maayos ang mga sunod na aktibidad. So, medyo dinalian ko kasi yung paggawa nito noon kasi may time frame para masubmit ko na sa ito. Upang malaman mo kung nauunawaan mo yung mahirap sa Filipino kasi nag-automatic editing yung ating laptop. Kung naunawa, sunod. So, yun ang mga instruction. So, dito sa last, maaari mong tingnan ang susi sa pagwawasto
upang makita mo ang kakayahan mo sa mga gawaing natapos mo. So, anyway, kung mga ito ay may answer key kasi, formative test naman po yung mga naibigay sa bata. So, hindi pa clear kung paano tayo magbibigay ng summative test, pero yung mga binibigay sa module ay mga formative assessment pala. So, we will wait sa sasabihin ng ating mga heads kung paano natin ibibigay ang ating mga summative tests later on. Wala pa naman tayong bagong grading system. So, hintay muna tayo. Huwag tayong may stress. So, dito sa last part, yung mode of delivery. So, I'm not sure guys kung tama ito. Please comment on this video kung meron kayong naiisip na mas magandang translation. So, dito kasi ilalagay mo kung ano yung mode na gagamitin mo. So, tulad ng sinabi ko kanina na pwedeng merong online distance learning, pwedeng halimbawa, may link ng video on YouTube na pwede mong ipapanood sa bata. So, pwede mo kasing ilagay dito rin, i-input dito bilang tulong din sa mga bata. And then, kung may Google Classroom ka, pwede silang mag-submit ng output dito. So, dito mo ilalagay. So, ang nakalagay lang dito, ibigay ang natapos mong module sa iyong magulang upang maibigay niya ito sa mga nakatakdang autoridad ng iyong paaralan. So, may mga coordinator na kukuha at magbibigay ng mga modules. So, ito po yung nilagay ko dito kasi modular learning approach ito. Pero kung meron kayong online distance learning, halimbawa may Google Classroom, may ipapasubmit kayo sa mga bata doon sa Google Classroom kasi pwedeng may attached file doon. So, pwedeng ilagay mo dito. O kaya naman, merong Google Quiz na hinanda ka. So, dito po yung paglalagyan mo nung pamamaraan na yon. So, ito po yung nilalaman ng ating lingguhang pantahan ng pagpaplano sa pagkatuto ng mag-aaral for weekly home learning plan. So, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo yung rinedy ko na template for you. So, ito yon. Share ko sa inyo ito, baka sakaling makatulong. So, ito, nasa English po yung ating format. So, kanina kasi wala akong nilagay na teachers kasi hindi pa kasi kompleto yon. So, bale, ako pa lang gumawa. Kasi diba sabi ko, i-compile natin as a whole. So, kapag kompleto na talaga in all learning areas, so, meron talaga yung grade level, section, and then yung mga guro sa lahat ng subject. So, ito po yung template na i-share ko sa inyo. Ready template na. So, paano natin puntahan ito? Sabi, delete this box and insert your school letterhead here. So, kanina kasi So, nasa header na po natin itong ating, naayusin ko lang ito. Ito kasi yung mahirap sa ating template kapag tabular. Sa inyo, lagyan nyo po ng inyong akmang header. Okay.
So, yan. So, nandito po, papakita ko sa inyo yung ating buong weekly plan. So, meron tayong Monday, then susunod na po, Tuesday, Wednesday, hanggang Wednesday pa lang. So, tatapusin ko mamaya para ma-share ko sa inyo. So, anyway, nilagay ko dito yung dapat na nilalaman ng ating weekly home learning plan. Halimbawa, dito sa learning competency, pinaalala ko sa inyo dito na kailangan naka-base po tayo sa ating mga MELP. And then, dito sa learning task, ito naman yung ating mga activities na ipapagawa sa mga bata. Kailangan organized and systematic po yung ating pagkakalagay. Systematic po yung ating pagkakalagay sa mga learning tasks para masundan ng ating mga mag-aaral at makita rin ng parents kung paano yung flow ng ating lesson. Then, dito sa mode of delivery, nakalagay din dito yung definition ng ating mode of delivery. And then, guys, share ko rin sa inyo yung bigay ng DepEd. So, meron tayo ditong sample weekly learning plan. Para sure ako na makikita nyo talaga kung paano yung flow niya. So, ito po yung appendix din ng memorandum na pinakita ko sa inyo kanina. Kompleto po ito from Monday. And then, ito, yung mathematics dito is for morning. And then, yung Philippines. So, kailangan malaman nyo from your school head or head teachers kung ano yung schedule ng subject niyo. And then, you talk to other subject teachers about the preparation of this weekly home learning plan. Ito yung Tuesday. Okay, so Wednesday. So, may papakita kasi ako sa inyo para din sa ating Friday. So, ito yung mga pet. So, medyo so, ito po yung ating Friday. So, yung Friday po natin, tandaan natin na kailangan natin din ng oras para sa reflection. Para sa mga bata po ito. So, hindi po sila formally mag-open ng module sa isang subject. Kasi, sinabi dito na sa Friday, self-assessment task, portfolio preparation, reflective journal, other learning area task for inclusive education. Ito yung pang-umaga. So, dito sa part na to, gagawin nila yung mga task na ito. So, pwedeng nagpagawa ka ng part ng output nila for their portfolio. Meron silang mga self-assessment task, reflective journal. So, ito yung maganda. So, ito yung plano kong gawin din para sa mga estudyante ko. Siguro, i-require ko silang lahat na magkaroon ng reflective journal para talagang makita ko yung natututunan nila in every module na ibibigay ko. So, kasi sila dito mismo ang magsisulat, diba? So, iniisip ko maganda talaga ang magpa-journal. Kahit nung hindi pa ganito, yung setup ay nagpapa-journal ako lagi yun. And then, sa hapon, ay tutuloy nila yung mga gawain ito. So, ito po yung laman ng ating Friday. Anyway, sample lang din po ito kung magde-decide ang inyong mga administrators na ilagay ito sa other day, halimbawa sa Monday, pwede naman po. As long as masusunod pa rin yung one day na allotted for this na portfolio preparation and other tasks ng ating mga estudyante. So, ito na nga, tapos na nating pasadahan ang ating weekly home learning plan. So, I hope nakatulong sa inyo itong video na to, guys. At kung talagang nagustuhan ninyo, please, bigyan nyo ako ng like at pakishare po sa ating mga teacher friends ang video na to.
I-copy lang po ninyo ang link at i-share po ninyo sa inyong mga social media accounts para naman po makatulong din sa kanila kung naging helpful po ang video na ito sa inyo. And please consider subscribing guys and hit the notification bell for notification of my upcoming videos. Thank you very much. Happy Writing Teacher Day!